dumating ang mga Kastila sa Pilipinas ay mayroon ng sining at panitikan ng mga sinaunang Pilipino? Tama ang narinig mo, dahil karamihan sa kanilang mga panitikan ay yaong pasalin tila, gaya na lang ng tugmang bayan, epiko, bugtong, salawikain, at awiting bayan na anyong patula. At anyong tuluyan naman na kinabibilangan ng mga kwentong bayan, alamat at mitolohiya, at mga katutubong sayaw at mga ritual ng babaylan na tinaguri ang pinakaunang anyo ng dula sa bansa. Mayroon din silang mga panitikang nakasulat sa mga piraso ng kawayan, matitibay na kahoy at makikinis na bato. Ngunit iilan na lamang ang natagpuan ng mga arkeologo sapagkat pinasunog at pinasira ito ng mga praile nang dumating sila sa bansa sa paniniwalang ito ay gawa ng mga demonyo. Alam niyo ba, ayon sa teorya ni Bayer, nagmula ang Pilipino sa Negrito, Indones at Malay na dumating sa Pilipinas. Ang tatlong pangkat na ito ay dumating sa Pilipinas at sila ang unang nanirahan at wala pang ibang tao bago dumating sila. Nakarating sila sa Pilipinas gamit ang tulay na lupa at paglalayag sa karagatan. Ang taong Tabon ay mga sinuunang tao at ang kanilang nabi ay natagpuan sa Palawan King sa Pilipinas. Ito ay nadiskubre ni Dr. Robert B. Fox noong dekada 1960. Sila ay namuhay 500 taon. Ayon sa pagsusuri, ang taong Tabon ay nagmula sa dalawang uring species. Ito ay Homo sapiens at Homo erectus. Muling sinimula ng investigasyong archaeological sa Kuweba ng Kala noong 2007 sa ilalim ng direksyon ni Dr. Arman Mijares ng Universidad ng Pilipinas. At dito niya natagpuan sa 3 metro sa ilalim ng lupa ang isang termitata Rizal MP3 o ang buto ng paa ng isang tao. At sinasabing mas matanda daw ito sa taong Tabon sa Kuweba ng Kalaw, Cagayan, at pinaniniwalaan na buhay ito ng 67,000 taon na nakalimutas. Malaking palaisipan para sa mga siyentipiko at antropologo ang lahing pinagmulan ng mga Pilipino. Kaya maraming teorya ang nabuo. Isa na dito ang teorya ng panggalayuhan na nagsasabing ang mga Pilipino ay nagmula sa lahing Austronesia. Ang salitang Austronesia ay nahinango sa salitang Latin na Auster na ibig sabihin ay southward at Nesos na ibig sabihin ay isla. Ayon naman kay Wilhelm Sonnen II na tinaguri ang ama ng arkeolohiya ng Timog Silangang Asya, siya ay nagsasabing ang mga Pilipino ay nagmula sa isla ng Sulu at Celebes. Samantalang, ayon naman kay Peter Bellwood ng Australian National University, sila ay nagmula sa Timog China at Taiwan at dumating sa Pilipinas noong 5000 BC. Para sa karagdagang kaalaman, alam niyo ba bago dumating ang Kastila, meron na tayong mga kultura na gumawa tayo ng mga seramika katulad ng manugol jar. Ang manugol jar ay ito ay isang sekundaryo na libingan para sa ating mga linuno. Ayon sa kanila, ang proseso na ito ay kinukuha nila ang mga nilibing sa kanilang libingan at ito inilalagay sa manugol jar. Ito ay sumisimbolo sa kanilang yumao at sa kanilang paglakbay patungo sa kabilang buhay. At ito pa ang isang karagdagan kaalaman. Alam niyo ba ang disenyo ng manugol jar ay sa kanilang gilid nito ay meron itong mga wavy lines at ito ay sumisimbolo sa lamang dagat o sa ilog na nilalakbay ng mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. At sa itaas naman, meron itong mga dalawang pintura ng mga tao na sumasagwal sa kanilang bangka. Ito ay sumisimbolo sa ating kaluluwa na lumalakbay sa lamang dagat patungo sa kabilang buhay. Ang manugol jar, ito ay isa sa pinakamalawak at kinikilala na sining likha ng ating mga ninuno sa Pilipinas. Bago pa dumating ang Kastila, ang manugol jar ay nandito na noong 800 hanggang 700 BC o na siglo. At ito ay nakalagay sa pamansang museo ng antropologo sa ating Pilipinas. Ang baybayin ay ginagamit ng mga sinaunang Pilipino sa pasilad. Ang baybayin na libata ay binubuo ng 17 titik, 3 patinig at 14 na katinig.